Hey everyone! Hey, it's Mirek. Ako po ngayon ay nasa Fukuoka. Kaso, hindi ako makagala dahil ang lakas ng ulan ngayong araw. Ayan, kakarating ko lang actually kanina. Medyo nagpahinga lang sandali, napagod talaga ako. Grabe oh, tingnan mo. Oh, diba? Summer season dito ngayon sa Japan. Dapat nga magsa-start pa lang talaga yung summer. Kaso yun, for some reason, hindi ko din alam bakit ang lakas ng ulan ngayon. Ready pa naman ako sa mga pang summer sana na outfit diba? Kaso ito yung unang bumungad sa akin as in ulan. Pero okay lang, I won't complain din naman kasi ang lamig din ngayon. So ang sarap din sa pakiramdam nung lamig ng hangin dahil din sa dala ng ulan. Yun nga lang, hindi ako makaalis kaya natrap ako dito. Hindi ko in-anticipate na ganito kalakas. Pero nakita ko naman sa Apple weather na sabi nga niya, uulan. Pero grabe, hindi ka talaga makakaalis. Kaya na-stuck ako ngayon dito. Dito pala ako nagsistay ngayon sa Naksud Kawabata Station. Malapit ako sa Hakata Riverine Mall. And itong nasa likod ko, actually, this is the Hakata Riverine Mall. Pwede naman ako mag-ikot sa loob. Kaso yun nga, hindi talaga yun yung initial plan ko. By the way, for this trip, ito ay solo travel. This is really a me time for 5 days. I will be staying here for 25 to 29. Feet check na lang muna. Feet check. Ayan, bumili ako ng kasa. Hi. Hi. Onegaishimasu. So shite, famichiki wo hitotsu kudasai. Hi. Hi. Credit card onegaishimasu. Tachi.はい、はいはい。ありがとうございます。いや、大丈夫。はい。はい、ありがとうございます。Ganon. Ayan tuloy, napabili din tuloy ako ng payong. O diba? Ang cute nga yung liit lang oh. Pero magagamit ko rin naman to. So okay lang din kahit bumili ako ng isa. Pero yun, I think kakain muna ako kasi sobrang nagugutom na ako eh. Sarap. Anyway, dun pala sa katapat na street, ayun oh, yung Kawabata na street. Popular siya dito sa lugar sa Naksud na Kawabata. Na parang siya, stretch siya ng mga shopping area din. Pero mamaya-maya na ako tatawid. Hindi nga lakas talaga ng ulan. And i-enjoy ko muna tong... Ay, gag! Nahulog! Ayan, ready na tayo sumabak sa ulan. Pero tinawag, ang liit ng payong ko. Payong! So, yung kakalakad ko from Kawabata Street, malapit lang pala yun sa Canal City, Hakata. So ngayon, nandito na ako ngayon. Na supposedly dapat, sa last day ko pa ito pupuntahan. Kaya yan, dito muna ako sa Canal City. I will seek shelter muna dito dahil ang lakas talaga ng ulan. Oh, 'di ba? Sa gabi pala may pa-fountain. Hindi ko lang sure kung meron din bang ganun sa umaga. O baka nung time lang na pumunta kami nung ate ko, hindi namin siya nakita dahil busy rin kami mag-ikot. I love you, I love you, I love. Actually, nagugutom na rin kasi talaga ako eh. Kaso wala akong mahanap na kainan. Hindi ko alam kung saan ba ako pupunta. Para kasing gusto ko ng ramen. Pero hindi ko kasi alam saan ako kakain eh. Ano kaya yung pula na yun? Ba't kaya siya pinipila? Gusto kaya yun? Ayun no, haba ng pila. Kaya mahaba pila dito. Nakaka-curious naman tong restaurant na to. First time ko tong itatry eh. Hindi ko kaya magpanggap. Gusto ko talaga na itong ikiran. Sa totoo lang, pagod na ako. Naantok na ako. Natamad na ako mag-vlog. Pero after lang kumain ito, uwi na ako. Tapos bukas na ulit.
Hindi na siya. Kahit nakatulog ako ng mahaba kasi sa eroplano, iba pa din yung, yung pagka nakatulog ka talaga ng nakahiga. Parang, parang pagod na ako sa araw. Sa kabila pala. Akala ko sa akin. Di ba pala? Ay, hindi ko pala. Sa kabila ulit. Hindi pa rin pala. So, yung order ko pala, siyempre, yung usual na ramen. Pero lang ako ngayon. Medyo light lang sa spiciness. Level 5 lang. Level 5. Pero gusto ko bago ako umuwi, magde-level 9 ako. Try ko na level 9. お前失礼いたします。はい。こちらお先いたします。お待たせいたしました。真ん中失礼いたします。丼は熱くなっておりますので、お気をつけてお召し上がりください。失礼いたします。Ano ang isip? Ito na siya. Tchaning! I think yun muna for now. At kailangan ko na muna magpahinga. As in, inaantok na talaga ako. Tomorrow na lang muna. Tingnan muna natin kung saan ako pupunta tomorrow dahil hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Bahala na kung saan ako dalhin ng aking isipan tomorrow. Good night muna for now. Hi, good morning. It's 4:38 a.m. Yun, the reason why kung bakit maaga ako nagising is gusto ko kasing pumunta ng Nagasaki. Then yung pagpunta ng Nagasaki, kahapon ko lang siya naisip at kagabi lang talaga ako nag-decide na pupunta ako ng Nagasaki. So parang, pwede na naman masabing sponty yun. Anyway, nandito ako ngayon sa aking room. Capsule hotel na lang din ako since ako lang naman mag-isa. Tapos, dito, mas cheap kasi siya kung tutuusin. Tapos mostly, nasa labas naman ako. Tulugan lang talaga siya. So, ito yung itsura ng room ko. Sobrang liit lang niya. Ayan, oh. Sobrang comfy nung feels. Nakatulog ako kagad siguro dahil din sa pagod. Pero, ayun, ang ganda ng sleep quality ko rin ngayon. Anyway, I have to prepare na rin kasi ang first trip papunta ng Nagasaki ay 5:40 something. So, ayun, may 1 hour ako to prepare. And malapit lang din naman ako sa station So, konting lakad lang nandun na ako. Prep muna ako sa Ching! Dito sa Capsule Hotel, ito yung parang common area ng lahat. Ayan, oh. Ito yung aking locker. Yan, nandiyan lahat yung gamit ko. Ito kay locker 44. And, syempre ngayon wala naman ganong tao kasi nga ang aga pa. 4:50 a.m. pa lang. Tapos meron din dito, ayun, meron din ditong shower area. Yan. Kaya ikaw, if you're looking for a budget place to stay, kasi ikaw lang naman mag-isa, mag-capsule hotel ka na lang. Masulit. For my outfit pala ngayon, ayan, provided by the Capsule Hotel. Ito yung pantulog. If you're going to sleep sa loob ng Capsule Hotel, ito yung gagamitin mo. Ayan. Pero syempre, option mo naman to. Pero syempre sa akin, okay to sa akin. At least, less damit sa akin to use. And, pantulog lang naman. Diba?
Ngayon ako ay pupunta ng, ano nga tawag doon? Kamome Limited Express Train. Yun yung papunta ng Takeo Onsen. Tapos from Takeo Onsen, ako ay sasakay ng Shinkansen papuntang Nagasaki. Ngayon, kailangan ko hanapin yung papunta ng Limited Express Train kasi I only have 10 minutes. Kasi kung hindi, maiiwan ako ng tren. Teka, wait lang. Ayan, umabot ako sa tren. Kapagod ang init. JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急リレーかもめ1号長崎行きです。Lumipat ako ng train. Nandito ako ngayon sa Shinkansen. Yan, ito ay Shinkansen bound for Nagasaki. It's going to be a 30-minute travel from Takeo Onsen papunta ng Nagasaki. Yan, so medyo makakaidlip pa ako ng kaunti. Gamit kong pass ay itong JR Kyushu North Rail Pass. Itong pass na to, covered niya lahat ng iyong tickets for Shinkansen and JR line. And this is valid for 5 days. I think this is the much sulit na option for you to travel within the Fukuoka area or the North Kyushu. This cost 16,000 yen. Sulit na to kasi pagka tinignan mo din yung individual fare for the Limited Express at saka dito sa Shinkansen, parang nasa around 3,000 to 6,000 na rin yung total. Tapos ayun nga, as mentioned naman, pati nga yung mga JR line na na tickets mo covered na niya. So unlimited, kahit ilang beses mo na siyang gamitin. Ang hindi lang covered nito ay yung pass or yung tickets mo for the subway kasi ibang na yun, ibang company na yun. Pero yun, if you happen to be here at gusto mo pumunta ng Nagasaki or try ka mag-Shinkansen within different areas sa Fukuoka, baka ito na yung mas pinakasulit na option. Kasi nga for 16,000 covered niya lahat. Touchdown, Nagasaki! Tapos nasa likod ko ngayon yung Shinkansen. Ayan yung sinakyan ko kanina. Ang ganda rin ng weather ngayon, medyo maulap lang. So, the time is 7:37 a.m. Paaga ako ngayon sa Nagasaki. So, at least marami akong pwedeng gawin. So, bakit Nagasaki? Ano bang meron dito sa Nagasaki? So, yung Nagasaki kasi isa to sa mga sa mga naging spot kung saan nagkaroon ng ng pagland ng atomic bomb nung World War II. Meron din kasi museum ng atomic bomb museum dito. Tapos pupuntahan natin yun. Tapos bukod kasi sa ang Nagasaki, yung dun nga sa atomic bomb. Before, ito yung landing place ng mga Dutch ba yun? Ng mga taga-Netherlands for trade. During the time of 1500s na joke. Hindi ko alam yung exact. Pero yun, ito talaga, port siya for the trade between Netherlands and Japan. And syempre, yung pinaka-importante, si Mama, nakakwenta niya rin yung Nagasaki and isa rito sa mga lugar na napuntahan niya before nung nagtatrabaho siya sa Japan. May mga pictures siya before sa Nagasaki pero hindi ko na siya kasi makita ngayon. Since ito nga, spontaneous itong pagpunta ko ng Nagasaki, wala akong na-research kung paano ko pupuntahan yung mga bagay-bagay. Kaya ayan, tingin-tingin tayo sa direksyon. Dito na ako. Nakababa na ako dito sa Atomic Bomb Museum na station. And ayan, sumakay ako dyan sa tram. Ang cute, ang saya. Hindi ko na na-picturean, hindi ko na na-videohan kanina kasi takbo ko, hinabol ko kasi may schedule din kasi sila. Pero yan, cute. Ayan, so andito na ako ngayon sa Atomic Bomb Museum. Since ang aga, ako pa lang yata yung tao. Baka solo ko yung buong museum. Nandun sa baba kasi yung bilihan ng ticket. Pero ang tahimik dito, wala kasing tao. Ayan, 1970. So, parang itong stairs na to, nag-start ako sa year 2000. Tapos hanggang sa pagbaba, bumababa din yung date. Ayan 1960. Then, 1955. Then, dun sa pinakababa, nakalagay yung 1945 na yun yung year kung kailan nangyari yung mismong atomic bombing dito kay Nagasaki. (1945) ng August 9. (11:02 a.m.) Nakakakaba yung kung naririnig niyo yung parang tumutunog ng parang TikTok nung clock.
Parang nakakakaba yung feeling. Kakatapos ko lang doon sa Atomic Bomb Museum. And, teka nga, parang gusto ko nakatayo. Ayan. Test ko nga tong mic kung pag pumunta ako doon, maririnig nyo. Yan, narinig pa kaya to? Sakto walang tao, oh. Tingnan mo, oh. Yuhu! Yan, para may effect. Kunwari naglalakad, parang reporter, di ba? So kamakailan, galing na lang ako doon sa Atomic Bomb Museum. Parang akong tanga. Yun nga, galing ako doon sa Atomic Bomb Museum. And nung time na vinuview ko talaga lahat, in-stop ko na muna talaga yung vlog kasi nga mas gusto kong mag-focus muna doon at makinig doon sa mga narration. Well, yes, it's Japanese, pero ano siya, may translation naman ng English. So habang nanonood ako doon, parang unti-unti ako nakaka-feel ng sadness at saka uncomfortable feeling dahil nga dun sa story nung atomic bombing sa Nagasaki noong 1945. Kung makikita mo dun yung mga artifacts na naiwan, mga remains nga nung Nagasaki bombing, nakakalungkot siya and nakakatakot yung nangyari doon sa 1945 na bombing. There was a short film doon, para siyang animated na anime, para siyang anime na doon kinuwento yung kung ano yung parang naging experience first hand ng mga naging witness, yung mga ibang survivors and yung mga naging rescue operations na ginawa nila. Kinukwento doon yung kung ano yung mga sinasabi ng mga na-affect nung bombing para mga few minutes or few hours before sila talagang mamatay dahil sa exposure sa radiation. Siguro yung isa sa mga parang napatiri ay talaga ako nung nakita ko yung mga mga damit. Tsaka meron dun yung pinaka parang parang na-shock ako. Yung parang may lunchbox kasi doon ng isang student na may kanin pa sa loob. Tapos makita mo na talagang nasunog talaga siya dahil dun sa atomic bombing. Nakakalungkot yung experience, nakakalungkot yung nakikita mo doon. Pero worth it pa rin siyang makita kasi parang mas naging mulat ka or naging aware ka. And bakit gano'n na lang si Japan, specifically si Nagasaki, to push for peace. Ayun, so kung makikita nyo rin dito sa Nagasaki, ang dami mga Peace Park, Peace Museum, may Peace Cafe, and Peace Bookstore na parang they always associate everything na nga with peace. 原子爆弾を搭載した B29 爆撃機ボックスカーは長崎市上空高度およそ9000メートルからプルトニウム型原子爆弾を投下。午前11時2分、松山町上空およそ500メートルの位置で爆発した。 Sobrang ganda nung mga napanood ko doon, yung mga nakita ko doon, yung na-experience ko, everything. Ayun. And sa halagang 200 yen lang yung yung entrance doon eh. Ang dami ko ring natutunan, ang dami ko ding napanood, ang dami ko ring nakita. So ngayon, ang pupuntahan ko next ay yung Peace Park, yung may naka-ganon na statue. Fit check pala muna. Fit check. Parang tanga. Ayan, so andito na ako ngayon sa Peace Statue. Ayan, dito sa Nagasaki. Ang laki pala niya in real life. Diba? Kaya ganyan yung positioning ng hands niya or yung stance niya. So the right hand points to the sky for the threat of nuclear weapons, and yung left hand na nakaturo papunta sa left, it symbolizes tranquility and peace. So itong statue, bronze na statue siya. Nakalimutan ko kailan siya ginawa, pero yan siya. Ayan, mas makakalapit ako ngayon kasi wala nang tao. Grabe, init. Ayan. Andito ako ngayon sa Meganebashi Bridge or the Spectacles Bridge. Ayan, kaya ako napapatingin sa ilalim kasi sobrang uneven nung steps dahil bato-bato dito. Pero eto siya. Oh, di ba? Nasa ibaba ako ng bridge. Tapos ayan, katabing-katabi ko yung yung tubig. Magkamali lang ako ng step, mahulog lang ako. Ayan, definitely basa talaga ako. Ayan. Grabe dito sa Nagasaki, parang kahit saan ka pumunta, walang maingay na lugar. Oh, tingnan mo. Diba? Sige, magkamali lang ng step. Tingnan mo, sinasabi ko sa'yo.
hihingi ka ng ayun. Hihingi ka ng shampoo, sabi ko sa'yo. Tapos yung ginagawa nila, tumatawid sila dun sa kabila gamit yung yung bato-bato na, ayun no, medyo malayo pa kasi ko eh. Medyo madali lang pala kasi hindi pala siya, ayan no, ganun lang pala. Akala ko kasi nung malayo, wala yung ilalim, meron pala. Ayan, pero patapusin muna natin siya dahil ayan, nagpapapicture pa siya. Okay, game. Tchanan! Boom. Boom. Pero syempre, dito tayo dadaan. Ala, nakatakot. Hindi, dito na lang. Mahulog tayo, eksena tayo. Diyos ko po. Oh. Yan, saka ka umakyat ulit dito. Yan. Ganun lang pala. Naisip ko, pumunta kaya ako dun. Yan, bilang solo traveler tayo. Ay, di ba pala sila tapos? Gaya ko ng tripod. Ayan, game. Ma-pride tayo. Ayan. Nakakabahan ako, baka mahulog yung cellphone ko. Ayan. Tapos ganyan. Tapos, tayo. Oh my God, scary. Ito na. Okay. 笑いたい時はテレビで泣きたい時は映画にすがって感情さえもいいよなかなか思い出してみればあなたはそんな私を連れ Oh my God. Kabahan ako, baka mahulog yung phone ko. Kalokohan mo. Oh. Yan. Ganyan talaga pag magta-travel ka mag-isa. Oh. Thanks to tripod. Na-survive ang picture. Ano kaya itsura? Grabe, nakakapagod. Ang layo ng nilakad ko para makapunta dito sa tram. Pero ayan, iniintay ko yung sasakyan kong tram papunta ng JR Nagasaki Station kasi inisip ko na mag-coin locker dahil ang bigat na rin kasi nung bag ko. Ayun, syempre dala-dala ko rin yung ko kanina, yung yung cardigan ko kanina. Kaya ayun, ang init, grabe. Pero kahit nga nun, buti na lang talaga hindi rin umulan ngayon kasi kung umulan ngayon, yung mga pinuntahan ko pa naman open field. Diba? So, hindi ko siya ma-enjoy kung sakali na umulan nga. Ito na yata yung sasakyan ko. Ayan o. Yan. Tama dito ako, akas ako. Wait lang, sasakay lang ako. Ayan! Hello! Ayan, nagpalit na ako ng damit. Kasi nga, sobrang basa na rin ng pawis yung isa kong damit kanina. Pahinga lang sandali and bumili ako nitong ito. Godiva. Ano ba pangalan nito? Yung Dubai Chocolate nila. Yun. Sarap naman siya. Diba? Ayun. Yan, buti na lang maganda yung weather ngayon, no? Biglang umaraw na ulit, so makakagala na ako. Oo, diba? Maaraw na. Diba? Tapos ito yung outfit natin for today. Teka lang. Diba? Titong-tito po tayo ngayon. Meron pa pala akong tote bag. Yan. Ganyan siya. Hindi ganito yung mga usual na pormahan ko eh. Pero wala lang. Feel ko lang na ganito yung suot ngayon. Sana hindi na lang din umulan today. At ayun, mukhang tamang desisyon din talaga nagdaga sa akin na lang ako ngayon. Baka umuulan pa rin sa Fukuoka. Sabi kasi sa weather, sa Apple weather, maulan pa rin talaga doon. Dito ako ngayon sa Dejima. Yan. Diba? Para siyang talaga, blast from the past. Parang old town ng mga Japan. Pwede kang pumasok sa loob ng mga buildings. Kaso, yun, kailangan mo lang magtanggal ng shoes. Oh. Iba yung feeling dito. Para akong nasa 19, sobrang luma ng mga building. Tapos, syempre, ang maganda dyan, ako lang ulit mag-isa. Oh,
ibang-iba yung itsura. Kasi syempre, eto nga yung Dejima kasi yung place nga na yung Netherlands and yung Japan. Dito ginagawa yung usual, yung mga trades nila before. Japanese naman talaga siya. Pero yun nga, with the influence of, Dutch culture. Ayan. So, yung mga interior nila, parang, mixed Japanese and, exterior nila ay mixed Japanese at, Netherlands or yung Dutch. Ito, pwede bang pumasok dito? Uy, pwede. Ay, grabe yung amoy luma. Alam mo, sa totoo lang, parang gusto kong mag-rent nung kimono talaga. Diba? Nandito ka na eh. Diba? Parang makaluma na lugar. Diba? Parang maganda yung mga picture. Ay, ganda na ito. Parang, alam niyo yung sa Demon Slayer, diba? Ayun, no? Diba? Parerenta ba ako ng kimono? Magkano nga? Parang 4,500 yen. Parang gusto ko talaga. Di ba? Minsan lang naman eh. Sige na nga, tara na, tara na. Uy! Oo. Yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Nakakalmoto na ako. Di ba? Ang cute, ang cute. Alam niyo, actually, first time ko magkimono ng ganito eh. Di ba? Nakapayong pa eh, di ba? Mabuti rin palang nang-renta ako ng kimono kasi may papayong siya. Mainit. So, naglalakad ka sa makalumang lugar. Oh. Para to na ako nasa 1521. Di ba? Kaso wala nga lang mga tao. Picture ko. Oh, di ba? Fit check. Teka lang. Yung niya, ayan hindi naman pala siya ganung mainit. Mukha lang siyang mainit. I mean, yung damit, mainit ngayon. Pero, pumapasok sa kanya yung hangin. Ang galing. O, diba? Tapos, nakabakya pa ako. Nakabakya pa ako. O, tingnan mo, Diba? Yeah. Ito daw yung dining area. Pag may mga important meetings, ang mga Dutch at yung mga Hapon. And meron mga interpreters in between. Ayan. Diba? Ganda ng itsura. Siyempre, para hindi sayang naman yung pag-rent natin ng kimono, magpipicture pa tayo. I think okay na ako. Grabe, ang init na rin, no? Tamo. Pero buti na lang talaga, mainit. At least nakakagawa tayo ng mga ganito, di ba? Nakakatuwa yung experience dito. Naaaliw talaga ako. Ang ganda talaga ng lugar. Kaya parang, gusto ko rin talagang sulitin. Kaya nagkimono na rin ako. Ang ganda nung set. Tsaka ngayon lang ako nag-violet. Sinadjust lang sa akin to nung nandun sa taas. Nasabi niya, parang bagay sa'yo yung kulay violet. Kaya violet yung yung kimono na kinuha ko. Pero ang cute, may pabag pa talaga yan Kasi nga, nandyan yung cellphone ko, nandyan yung mga, yung wallet ko nandyan din. Diba? Kasi hindi mo siya pwedeng iwanan doon pagka nag-rent ka. Pero ayan, I think ito na muna tayo for the Dejima. One last look. Diba? Ang cute, ang cute. Nakakaaliw talaga. I think that's it. That concludes my Nagasaki side trip na sobrang spontaneous. Wala talaga siya sa plano, no? Pero buti na itawid ko talaga yung Nagasaki. Hindi naman ako nagsisi and naging grateful pa nga ako kasi ang ganda rin pala rito. Tapos lang siya, laid back din siya na Japan, di ba? Wala siya masyadong ganong tao. Tingin, Nagasaki Station. Sobrang nag-enjoy ako dun sa sa side trip na spontaneous talaga. Ayun. Buti na lang napuntahan ko yung mga inisip kong puntahan
Ayun, and lahat naman ng pinuntahan ko nga rito, hindi naman din talaga ako na-disappoint. Oh. Shinkansen. Ayan. Bye-bye, Nagasaki! Arigatou gozaimasu!